Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-22 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang panibagong panlilinlang mula sa mga saknong 600 at 59 hanggang 700 at 31. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nag-umpisa ang istorya nang maiwanan ni Doña Leonora ang kanyang diamanteng singsing na minana sa kanyang ina at tanging ang alagang lobo lamang ang kanyang nadala. Hindi man sumang-ayon ang prinsesa, binalikan ni Don Juan ang singsing. Habang bumababa ng balon ang prinsipe, biglang pinutol ni Don Pedro ang pisi kung kaya't nahulog ito. Hinimatay ang prinsesa dahil sa kataksilan ni Don Pedro at nang magbalik ang kanyang kamalayan, siya'y naroon na sa mga bisig ng taksil na nangako na gagawin siyang reyna ng Birbania. Hindi nagdalawang isip si Doña Leonora na palayain ang kanyang lobong engkantada at utusang iligtas si Don Juan, ang kanyang tunay na minamahal. Nagbalik sa kaharian sina Don Pedro at Don Diego kasama ang dalawang prinsesa at sinabi nila na hindi nila natagpuan si Don Juan pero nakaligtas sila sa mga higante at serpiente at nailigtas ang dalawang prinsesa. Pinag-utos ng hari na agad na ikasal ang apat, subalit tumutol si Prinsesa Leonora at humiling na ipagpaliban ito ng 7 taon dahil mayroon siyang panata. Pumayag ang hari na unahin muna ang kasal ni na Don Diego at Doña Juana at nagdiwang ang buong kaharian sa loob ng 9 na araw. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Naiwan ni Doña Leonora ang kanyang diamanteng singsing habang ang tanging nadala lamang niya ay ang kanyang alagang lobo. Binalikan ni Don Juan ang singsing sa kabila ng pagtutol ni Doña Leonora. Habang bumababa siya ng balon, pinutol ni Don Pedro ang pisi, dahilan upang mahulog si Don Juan. Hinimatay si Doña Leonora dahil sa kataksilan ni Don Pedro. Nang magising siya, siya'y nasa bisig na ni Don Pedro na nangakong gagawin siyang reyna ng Birbania. Pinalaya ni Doña Leonora ang kanyang lobong engkantada at inutusan itong iligtas si Don Juan na kanyang tunay na minamahal. Nagbalik sina Don Pedro at Don Diego kasama ang dalawang prinsesa. Sinabi nila sa hari na hindi nila natagpuan si Don Juan ngunit nailigtas ang mga prinsesa. Ipinag-utos ng hari ang kasal, ngunit humiling si Prinsesa Leonora ng 7 taon dahil may panata pa siyang dapat tapusin. Mga mahahalagang tauhan. Doña Leonora, ang prinsesa na naiwan ang kanyang diamanteng singsing at tunay na nagmamahal kay Don Juan. Don Juan, ang prinsipe na bumaba ng balon upang makuha ang singsing ni Doña Leonora ngunit pinagtaksilan ni Don Pedro. Don Pedro, ang taksil na prinsipe na pumutol sa pisi at naghangad na pakasalan si Doña Leonora at gawin siyang reyna. Don Diego, kapatid ni Don Pedro na kasama sa pagbabalik ng mga prinsesa. Doña Juana, isa sa mga prinsesang nailigtas ni Don Juan na kalaunan ay napangasawa ni Don Diego. Hari ng Birbania, ang hari na nag-utos ng kasal sa mga prinsipe at prinsesa. Lobong engkantada, alaga ni Doña Leonora na inutusan niyang iligtas si Don Juan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang mga tagpuan sa kabanatang ito ay sa balon kung saan naganap ang panibagong kataksilan ni Don Pedro at sa kaharian ng Birbania kung saan inuwi ni na Don Diego at Don Pedro ang dalawang prinsesa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Palamara, taksil, panunuyo, pagsuyo o panliligaw. Tangan-tangan, hawak-hawak, tinampal, sinampal o pinalo sa muka. Ngib, kuweba o lungga. Panibugho, selos o inggit. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang katapatan at tunay na pagmamahal ay laging nananaig sa mga pagsubok, gaya ng ipinakita ni Doña Leonora kay Don Juan. Ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo kahit sa harap ng panganib. Ang pagiging matapat at matapang ay nagdadala ng tagumpay sa gitna ng mga pagsubok. Mahalaga ang pagbibigay ng panahon at panata upang masigurong tama ang desisyon, tulad ng kahilingan ni Doña Leonora na ipagpaliban ang kasal.
At diyan nagtatapos ang ika-22 kabanata ng Ibong Adarna, ang panibagong panlilinlang. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.